Siyam katawo sa maran sa managlahing aksidente. Duha patay sa managlahing pagpamusil sukad Biyernes. Ug OFW gikan Syria nagpasalamat nga luwas nga nakauli sa Conval. May buntag Mindanao, may buntag kapamilya, adlang Lunes, Pizza-Risay sa Setyembre. Yan ang mga detalye sa News Patrol. Sa ikawalong adlaw karon sa paraing kagubot sa Zamboanga City, usa ka babaeng tulog ka lalaki namatay kagahapon sa buntag ug nadungan sa dulan sa Isyentana. Kama casualty sugad ni Ulbong kagubot sa Zamboanga nitong Lunes. Nasulod na sa militar ang Santa Barbara nga ang usa ka barangay nga gihuptan sa MNLF faction. Sa paraing bakbakan, paraing sab ang pagdaghan sa mga residente nga namakwit sa kahadlok nga maangin sa kagubot. Karong buntag lang, usa ka sunog na sab ang miulbo sa barangay Tawa-Tawa diin gibanabanaan nga tulo na ka mga balay ang nangaugdaw. Dili gihapon maduol sa mga bumbero kay padayon ang binakbakay sa MNLF o grupo sa militar. Sa Pikasmahin sa Balitadungan, naghalad o pag-ampo ang mga estudyante lain-laing sektor o pangayoon ang kalinaw sa Zamboanga City. Dogang nag-ampo ang mga Kristiyanos, Muslim ug Indigenous people aron na himuong sa gihimong interfaith rally o prayer sa nagipesugdahan sa Ateneo de Davao University. Nga gitambungan sa lain-laing sektor sa Davao City. Panawagan nila sa nga makabaton o makabot ang kalinaw sa Zamboanga City nga mahunong na ang binakbakay tali sa gobyerno o MNLF. Itutok sab sila sa gobyerno o MNLF nga lingkuran o hatagan og importansya ang peace process aron dili na maangin ang mga sibilyan. Itapos ang programa sa usa ka candle lighting ceremony ug mass signing or mass singing. We know of the importance of the peace process, and we have looked for the peace process to do justice. Hopefully, within the following few days from now, masisettle na yan. I've heard na may mga open for negotiations, open windows. Kapin 400 ka mga sundalo sa Eastern Mindanao Command gipadala sa Zamboanga City aron mo reinforce sa nagpadaing standoff karon tali sa masako sa MNLF ug pwersa sa gobyerno. Si Claire Cornelio sa report. Gipaniguro sa Eastern Mindanao Command nga walay mahitabong spillover sa ilang area ang kagubot karon sa Zamboanga City kay gawas nga nagkasinabot na ang mga MNLF ug mga sundalo. Gibantayan sa pag-ayo sa mga sundalo ang mga lugar nga identified MNLF area ug identified Miswari supporter. So far wala kami na monitor na consolidation or any military movement ng MNLF. Ginawa lang natin yung sa initiative ni Mayor Duterte, initiative ni General Bernardo, kinausap nila yung mga MNLF leaders dito sa area natin. Kapin 400 ka mga sundalo nga sakop sa East Mincom ang gipadala sa Zamboanga City aron idugang sa puwersa nga nakigbakbakan sa grupo ni Miswari. Nandoon na yung LT-550, yung aming landing ship vessel, to pull out yung mga heavy equipment, mga trucks and tanks and everything, and the remaining personnel of the battalion. Mihimo na sabog naval blockade ang Naval Forces Eastern Mindanao sa Sarangani Province nga unang gibaniog nga musuporta ni Miswari. Nang hinaot si 10th ID Commander Major General Ariel Bernardo nga undangon ang bakbakan samtang ginapahigayon ang peace talk tali sa duha ka grupo. We have experienced it for so long a time na bakbakan, armed hostilities, but it ends up with talks. So why don't we now talk, solve it, dialogue. Inanisab ang sentimento ni Attorney Cesar Detaya nga kinahanglang masolusyonan na dayon ang problema sa Zamboanga City aron dili na magkagrabe pa ang kahimtang sa mga apektadong residente. Immediate solution that we can have just to stop the shooting and start the talking. So we better look for a person. It need not be a person who is connected with the government. But what is primordial is a person that has a high credibility, high integrity, and trusted by both sides. Libuan na sab ang mga nawad-an og panimalay human na makwit.
Claire Cornelio, ABS-CBN News. Sa police report, siyam ka mga taong naangal sa tulo ka managlang aksidente sa masakyanan. Exclusive si Roderick Sala sa report. Gitabang sa mga sakop sa 911 Urban Search and Rescue Unit ang driver sa multicab nga si Jemmy Hitigan. Human nahuot sa iyang natumbang multicab pasado alas 10:30 Sabado sa gabi sa Magsaysay Avenue, Davao City. Dihang nakuha, dali kining gikarga sa ambulansya aron matambalan. Gisakay sab sa laing ambulansya ang laing 5 pa ka mga naangol nga pasahero sa PUJ. Sama ni Juan Fuentes Jr. Natumba ang violet nga multicab. Human kining gibanggaan sa gray nga Toyota Grandia sa kanto Banggoy ug Magsaysay Avenue. Maayong pagkatumba sa multicab samtang nagguba sab ang atubangan sa van. Dili pa na ako makla, dili pa ako kaunsa. Pero kamoy gibanggaan sa man. Kami may gibanggaan. Napansin ako na islit na akong dagan, tuloy magayo niya, wala ko kalingi, kusog pa rin siya. Apan dihang gisuta sa kapulisan, pulos wala ni minor sa intersection ang duha ka mga driver, hinungdang nagpangga. Gipasilitan sabdayon og tubig sa mga bumbero ang nausik nga gasolina sa multicab aron dili mo silaob. Sa Magallanes kanto Anda Street, nagsampok sab kining motorsiklo og payong-payong. Diyang wala sab ni minor sa intersection Sabado sa kadlawon. Samaran ang driver sa motor nga si Roy Bel Francisco, samtang samaran sab ang pasahero sa payong-payong. Yung biglang pumasok yung motor, yung sidecar, yung naka-sidecar. Hindi na nakaiwas. Hindi na nakaiwas, dalawa kaming sabay. Samtang gitabang sabdayon sa 911 emergency medical technicians kining minor de edad nga babae human na hit and run sa usa ka motorsiklo sa Mulavi Homes, Indangan, Davao City Biyernes sa gabi. Wala nakuha og plate number ang motorsiklong nakabangga. Tuman siya nagkanang kuan. Ya karon kini ana man to kong mama nga. Imong manghud bangganin ko pag sure di oy bago pag ito na ako nakitaan. Pulos gipangdala sa ospital ang mga nangaangol sa disgrasya aron matambalan. Rod Ray Salas, ABS-CBN News. Iralihan sa mga progresibong grupo nga samahan na maralitang Pilipino, Gabriela og Urban Poor Organization ang tumangan sa opisina sa National Food Authority diha sa Monteverde Street, Davao City. Aron isingit ang ilang mga reklamo batok sa mambuhatan sa kamahal karon sa presyo sa bugas. Ang presyo sa NFA rice ang nakakaroon sa 26 pesos nga sumala pa sa mga militante. Taas kaayo kay maglisod gihapon og palit ang mga kabus bisan o sa kakilo lang. Kumansarali sa NFA, nagmarch sa dayon ng grupo padulong sa Department of Agriculture ron ralihan sab. Kita sa panggamhanan tungod sa nagagrabe ang presyo sa palaliton labi na kaning ato ang bugas karon nga diin maoy panginahanglan sa matag adlaw sa katawhan labi na kanamong mga kababayenan inahan. Sakit kaayo sa buot sa katawhang kabos labi na sa mga nanay nga samtang nagagwanta sa kagutom ang mga inahan, ang mga bata o kaning kabos na pamilya pipilas ang mga opisyales sa gobyerno ang naglipay-lipay o gwalda sa kwarta sa kaban sa ato ang nasod. Dili nato dayon maingon nga mo ubos dayon ang presyo sa retail kay ako nga retailer karong adlaw na malit ang wholesaler og barato. Ang ako napalit nga naa sa akong kamot karon, gipalit pa man ako nagmahal. So more or less ina na ang mga sitwasyon nga dili gyud ta kaingon na automatic mo epekto dayon sa retail. Adlang Lunes, mga igala, siguradong laing isyo na sabkaroon ang gitukid diha sa DXB Dolce Number 6. Makabanta atong partner na karon si Alan Abay. Banan sa komentaryo! Ay may buntag Elric, sa may buntag Mindanao, kumusta mo din na, no? Ang ato ang gipantuki din kaganina pag alas 5 sa buntag mga kasikas, mga pangitabo diri sa Davao City. Doon na di ay kidnapping incident, ha? Ato ding ginapasubay diri bay sa ato ang reporter nga usapod ni sa mga naa sa government side kuno man pa ang gikidnap well gina-follow up na kini karon pero ang ato apod nga ginatuki din himao nga ang kini ba nga gipagawas karon sa Committee on Appropriation pinagi sa to ang congressman diri sa 3rd district si Congressman Isidro Ungab nga ilahang giaprubahan last Thursday ang pag-abolish sa PDAF. Nalipay ang kadaghanan nga gitubag yun ng mga mulo sa Katilimban sa mga sektor nga kuha ni condemn aning Priority Development Assistance Fund. Pero nalay kuan po da apelyido i-abolish ang PDAF lump sum.
So, kung may untag ang PDAF lump sum, buti pasabot, still ang budgetary na paghihapon para sa mga congressmen, only the lump sum ang ilang hapon nga giwagtang. O nya, amot ug madawat ba sa publiko, nga dito na ni sa mga implementing agency kuno itagak og papel na lang ang ihatag dito, social services o kini mga infras og ang mag-implementa kadto na mga right implementing agencies. Well, wala di ay gikuha nila ang pondo. Ang lump sum lamang. Pero kung naa sa implementing agency, ang kini pong pamahayag ni Binhor Lui, mo po ni naghatag og question sa bagaron gumikan kay kulang daw. Ngano nagatuyok lang ka kang Napoles? Ngano nagatuyok lang daw kay kining mga senador nga involved nini? Og wala gyud na-tackle lang about sa DBM o sa mga implementing agencies nga kakahuts lang pod aning mga senador o kang Napoles. Mo ni ang mga question kanunay nagapabilin. Wala diha sa kwarta o sa pundo ang problema. Ang natong nasod di man pod ingon og pwede wala tay funds nga tuyok sa tibuok ato ang katilingban. Pero ang kining naa problema nakita nato karon naara gyud ni mismo sa nagunit sa kwarta. Well, namatay panultihon na nga ang kwarta dili man ni mo'y ugat dinha sa pagkadaotan og ang naa dinha nga naghupot niini mao ra gyud nagunahuna og unsa nga pamaagi nga mamahimong daotan sila. Salamat kayo, may buntag Mindanao. Ayan, salamat, Alan Abay. At tangi sa pagbalik sa News Patrol. Lalaking dugay ng wanted sa Cebu tungod sa pagpanunggab patay, nadakpan sa Davao del Sur. Duha patay sa managlaing pagpamusil, sukad Biyernes. Yes, balik kini sa Barangay Buhangin, mga kapamilya, kaupan kaya po nato ang mga women kini sa Barangay Buhangin under Kapitan James Salvador. O kapangutanan ako sa inyo, ang mga women's, andam na ba ba? Andam na! Ayan, syempre kay Lunes karon. Again, let's start the week right, mga kapamilya. So dapat mag-ehersisyo ta. Unang-una, syempre, no, sa ato ang daily activities. Una natong ginagamit yun pag liyok-liyok ng ato mga kamol. So dapat kanyang ato unang i-condition karong buntag. Punta na sa ko kay Ate Ellie. Ate Ellie, ready na ba ka mo exercise? Ready na! Ready na. Unsa mo unang mo ginagamit pag batani mo sa buntag? Exercise, hagod. Ay, hagod! Uy, hagod! Okay! Sige, sundan na ito. Magsalala na karon pinagi sa hagod, mga kapamilya. So, atong first step is hagod. Okay, open your legs, mga kapamilya. Move to the right. Hagod. And clap. Hagod. And clap. Okay, mo na itong first, no? First routine. Ang second na ito, mukapyot na. Kapyot. Or mukapot. Kapot. Mukapot. Sige. Open your legs, yapon. Kapot. And kapot. Kapot. And kapot. Kapot. And kapot. Ayun. Ang third na to, para yapon sa atong arms, kay ang rolling. So, ingani lang siya. Buka yapon ka pa ng legs. Rolling. Rolling. Okay. Okay na ba? Okay. Okay, let's do this. Magsalala na ta. Music. Woo! Kailangan mag-smile. Para ang muscles sa atong face ma-stretch.